beloved Boss Mike Cervera. Pakinggan yung maigi. Magandang Teka, pagtsagaan nyo lang mukha na ito, ha? Pagtsagaan nyo lang, baka masok na kayo kasi irrelevant na ho ito, eh. Oo, mukhang gumagawa na naman ng, para maging relevant siya. Pagtsagaan nyo na ho yung mukha, mga kababayan ko. Oo, ha? Mukhang kamukha ho nung, yung kaibigan nating mataba, ano? Yung baklang mataba, no? May hawig sila, eh, no? Sige, ito na. Pasok! magandang araw po sa inyong lahat. Well, alam niyo po, napag-usapan na natin na minsan talagang tanging paraan. Ayan na! Tanging paraan! Ano yung tanging paraan na yan? Ipaliwanag mo maigi. Para mapauwi si Tatay Digong, Para mapauwi si Digong, yung matandang Duterte. ay mawala bilang presidente ang Marcos Jr. Ayan na, mga kababayan ko. Kita nyo ho? Ang tanging paraan daw para maibalik si Digong, mga kababayan ko, background, Boss Mike. Hindi ako nagnakaw. Teka! Teka! Ang tanging paraan daw, mga kababayan, ay mawala si Manong Bongbong natin, mga kababayan ko. Papayag ba tayo nun? Ayan napakaliwanag ngayon ang tanong, anong mga kaparaanan ninyo gagawin para mawala si Pangulong Bongbong Marcos? Hindi ako nagnakaw. Di ba? Paano? Eto na. Eto mga kababayan, pakinggan nyo kung ano yung mga pamamaraan na mga naiisip po nila. Pasok! At ang pamamaraan para Nako, ayan na mga kababayan, ang pamamaraan daw. patalsik sa pwesto ang Marcos Jr. Nako. Sangayon sa salagang batas, kung siya mismo ay magre-resign, kung Nako. siya ay masisisante ng taong bayan, Nako, kung masisisanti daw ho ng 500 tao na nagrarally ngayon. Yan ang ibig niyang sabihin. Kung kakayaning mapagbitiw, mapag-resign, mapatalsik, si Pangulong Bongbong ng 500 taong nagrarally ngayon. Kasama po yung pong mga sinto-sinto. Oo. Tuloy. pamamagitan ng isang people power, Hala ka! o siya'y kunin na ng Diyos, o Alak ka mga kababayan, Biruin ninyo mga kababayan, sa pamamagitan daw ho ng people power, yung ginagawa nila ngayon. O kaya kunin na siya ng Diyos, ay parang sinasabi mga kababayan, mamatay na, no? Grabe, grabe. Yung iniisip po ni Roque, mga kababayan ko, talagang desperado na ho ito. Biruin ninyo mga kababayan, ganyan na ho yung litanya niyan, kung siya'y masisisante ng taong bayan sa pamamagitan ng isang people power, o siya'y kunin na ng Diyos, o Kita nyo mga kababayan, kung kunin na siya ng Diyos. So, ibig sabihin, parang kung siya'y mamatay na, di naman kaya ibigyan siya ng sakit na hindi na gagaling. No? kita nyo mga kababayan, pati ho sakit, binabanggit na. Desperado na talaga sila. Di ba si Digong ay ulyanin na? Bakit pinapanalangin nyo pa na si Pangulong Bongbong ang magkasakit? Hayaan na natin kay Digong yung sakit na yun. Sarilinin niya na yun. Di ba? Sarilinin mo na yun. Oo, pasarili mo kay Digong yun. Huwag na kay Pangulong Bongbong. Marami pang tutulungan yun. Di ba? Grabe, no, mga kababayan ko. Tuloy. Permanent disability. No? Nako. Well, siguro naman po, alam nyo na, sa mga pangyayari na pinasura ng ICC, ang interim release ni Tatay Digong, na talaga naman pong ang pamamaraan lang para mapauwi na si Tatay Digong, at ang pamamaraan lang para matapos na ang problema ng korupsyon sa Pilipinas, ay talagang sa... Anong korupsyon na pinagsasabi mo? Hoy, baka nakalimutan mo, ha? Hindi ako nagnakaw. Teka muna. Paano nag-umpisa nga Nag-umpisa nga kay Digong talaga yung mga pagnanakaw yung mga kababayan. Mamaya talakayin natin yan. pagtatanggal
kay Marcos Jr. bilang Oh. isang presidente. Kita nyo, nangulangot pa. Uy, nangulangot pa ho mga kababayan ko. So yan ho talaga. Dahil desperado na ho sila kasi nga ho mga kababayan ko, ito hong nangyayari sa kampo ni Duterte ay talagang ibang klase na ho eh. Mukha na hong walang talaga ng wala nang mawawalan na ho ng bilang Dahil nga po kita nyo naman tingnan nyo ho. Bilangin niyo ninyo ha. Yan para maging parehas tayo. Ayan ho mga kababayan. Bilangin nyo kung may 500 yan. Ayan yan mga kababayan ko. Magbilang kayo. Yan po mga kababayan yung daming ho ngayon ng mga tao na nagsama-sama para daw ho sa pilitan nilang pababain si Pangulong Bongbong Marcos. Hanggang dun lang ho yan mga kababayan dahil meron na hong mga sasakyan. Bibilangin nyo na ho ngayon. Pabalik. Ito. Yan usod. Ayun hanggang dun ho. Siya may bago mag ano ba yan? Yung brace ng tulay. Yan. Bago mag ganon, bago mag-brace ng tulay, dito po yan, sa tulay ho ng Quiapo, mga kababayan, hanggang ngayon, dyan kanina sa unahan, hanggang din Yan lang po sila, ganyan lang ho karami. Sa aking hong pagbibilang kanina, abay, humigit kumulang 500. Mga kababayan. So kung yun lang, yan lang yung dami nyo, paano nyo mapapatalsik si Pangulong Bongbong Marcos, Natatandaan ko nun mga kababayan kapag nagbilang ang mga taong dumadalo na siguradong makakapagpababa ng isang presidente ay milyon-milyon. Opo, milyon-milyon ang dadalo. Hindi ho katulad nito na para bang binajitan ng tagda 200 bawat isa. Yan. So, dito po mga kababayan, maliwanag na wala na talaga. Hindi na ho nila kakayanin ang mapatalsik, mapababa, at mas persahan nilang makuha si Pangulong Bongbong sa Malacanang. Hindi ho sasamahan ito ng mga matitino na mga sundalo na matagal na ho nila na iniingganyo. Hindi ho sasamahan ng kapulisan, isasakripisyo, itataya ang kanilang karangalan para ho sa iilan. Nakakarampot lamang. Kita nyo mga kababayan ko, kakarampot lang ho Our beloved Boss Mike Cervera.